kanina, pagbasa ko, ang daming umaangal. Umaangal kapag nabasa ito, no? Hindi naman natin sinasabing pride yan. Baka nagulat lang sila. Okay? Kung uunawain kasi natin yung cultural context o background context, bakit sinabi ni Paul ang mga bagay na yan, no? According sa pag-aaral, sa cultural o sa kultura ng mga Hudyo, sa tradisyong Hudyo, ang mga babae po madalas na itinuturing na mas mababa kaysa lalaki. Kahit naman sa panahon pa lang ng Genesis si Abraham, di ba? Patriarch ang binabanggit. Mahalaga yung mga lalaki dahil sila yung foundation ng family. Okay? So pagdating sa babae, wala silang parehong legal na karapatan. At isa lang sa sekta ng Judaism, hindi sila maaaring magturo yung mga babae. Hindi rin sila na pwede magkaroon ng pampublikong papel sa relihiyon. Wala silang karapatan na tumayo dito sa unahan. Pero ngayon, sa ating panahon, pinapayagan natin yan. Tapos sagutin natin yan mamaya. Sa kulturang Grego, ang mga babae kadalasan nasa loob lamang doon ng bahay. At hindi pinapayagang makilahok sa politika at edukasyon. Kaya kawawa talaga yung noon, no? Mga babae, sa bahay lang kayo, tapos di ka pa marunong magluto. Noon yan. And dahil nga nasakop sila ng romance, sa kulturang Romano naman, may mga ilang kababaihan na nagkaroon ng mas malaking kalayaan, lalo na sa mayayamang pamilya. Ngunit sa pangkalahatan, lalaki pa rin ang may authority. And then habang lumilipas ang panahon, nagkakaroon ng power yung mga babae. Hindi dahil hindi dahil sa mga nauuso ngayon na kung ano mga pinagkasabi, no? Dahil bilang nilikha ng Diyos, may karapatan din naman talaga ang babae. Amen? Hanggang sa lumipas ang panahon ng lumipas, no? Noong 1920, naipasa ang 19th Amendment na nagbigay ng karapatang bumoto sa kababaihan sa United States. Binigyan sila ng karapatang bumoto. Siyempre, yung boto nga naman nila, may gusto silang i-vote as a president o isang politician, hindi nila kahit sa pagboto lang, hindi nila maibigay yung kanilang rights. Kahit naman siguro ikaw, meron kang rights pero hindi mo magawa. Di ba? Parang ang sakit sa loob. Babae sila, tower sila, di ba? Kaya nga labi kong sinasabi, ang babae hindi lang sa bahay. Ang babae hindi lang pangkama. Amen po ba? Be honest. Amen. Amen. Ano natutulong nila sa buhay natin o sa buhay o sa mundo. Okay? Kaya nagkaroon ng 19th Amendment, binigyan sa kanila dahil gusto nila express yung kanilang nararamdaman. And noong 1937, dahil Pilipino tayo, sa pamamagitan ng isang plebisito, binigyan ng karapatang bumoto at tumakbo sa halalan ang mga kababaihang Pilipino. 1937. May buhay na ba 1937? Wala ba? Okay? Ganyan po. Okay, then, tuloy natin. At ang unang senator na nahalal ay si Jeronimo Pecson noong 1947. Siya ang kauna-unahang babaeng senador sa Pilipinas. At kung tungkol naman sa unang babaeng pangulo ng Pilipinas, walang iba. Sino? Corazon Aquino. Naabutan ko yan. Yan talaga. Sino naabot kayo? Amen. Naabutan natin yan. So, ibig sabihin, yung sinasabi ng verse kanina, it's not about only the culture. Sa paglipas ng panahon, nagbabago ang mundo. Amen? Nagbabago ang pananaw ng buhay. Nagbabago lahat. Pati nga ikaw, nagbago ka eh. Dati siya ang mahal mo, ngayon iba na. Ay! Okay. Kaya, tingnan natin yung bandang huli. Bakit inutos yun ni Paul? Yung ganun kanina, balik tayo sa verse. Kasi nga, sa last part ng Colossians chapter 3, verse 19, sabi doon, mga babae, pasawa kayo sa inyong asawa, gaya ng sa Panginoon. No? Kaya pala inutos ni Paul yun, hindi lang sa kanyang kalooban, kundi yun yung kalooban ng Lord na ang mga babae magpasakop kaya ng sa Panginoon. Kaya say amen. Amen. Mga babae, kayo ba magpasakop sa inyong asawa? Amen. Hallelujah. Huwag niyong andarin yung mga asawa niyong lalaki. Amen. Ay isang sit-sit lang uwi. Sapok. Di ba wala nang ganyan? Susundin nyo ang inyong asawang lalaki dahil sa Panginoon. No? Baka sabihin nyo, si Pablo naman nagsabi niyan eh. Tingnan natin sa Genesis. Pinakauna para mas matibay. Genesis chapter 3 verse 16. Sabi rito, to the woman, he said, I will make your pains
No? Yung maganda lang tao. In childbearing very severe, with painful labor, you will give birth to the children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you. Andiyan pa ba kayo? Amen. Sabi mo, matarang na ng amen. Andiyan pa ba kayo? Amen. Ito yan, papaliwanag natin. Ang babae at lalaki, mayroon silang karapatan according sa Lord. Amen po ba? Amen. Pero ang Lord, nagbigay siya ng leader. Kaya sa tahanan, meron talagang leader. Walang iba kundi ang lalaki. Amen ba? Meron kayong karapatan, sabi mo sa katabi mo, may karapatan ka naman. Pero meron pa rin leader. Meron pa rin leader. Ikaw pa rin ang alas, di ba? Hindi nagsasalita sa Elias. Alam mo ba kayo? Parang ang lungkot nyo naman, di ko na itutuloy ito. Ay, nasa meme. Babae pa rin ang bida. Babae pa rin ba ang bida? Hindi sa lahat. Kaya nga sa mundo natin ginagalawan ngayon, marami ang balikong pag-iisip at tungkol sa bagay na ito, no? Kasi aminin natin talaga o hindi ko naman nila lahat. Marami pa rin talagang babaeng ma-pride. Marami pa rin talagang babae na ayaw magpasakop sa kanyang asawa. Mga, dapat ganito, dapat ganyan, dapat sinunod mo ako, tuloy, pabali-mali ka ng order. Sinabi ko, ito yung bilhin mo, pero ibang dumating. Diba? Ba't ako susunod sa kanya? Sa asawa ko lalaki, hindi naman yung gumagawa sa bahay. Patulog-tulog lang naman yan. Bakit ako susunod sa asawa kong babae? Breadwinner yata to. Diba? Ako nag-aakit ng pera sa bahay na ito. Dito to. Habang nahangaral ako, nabagto talaga sa sinusulat ko eh. Bakit ako susunod sa asawang babae, ay sa asawang lalaki na yan? Ba't ako susunod dyan eh? Ay tamad nga yan sa bahay, wala nga yang alam. Manood lang niya, gusto lang niya manood ng NBA. Sinabi nang wag guluhin yung damitan, tapos guluhin pa rin. Ba't susundin yung lalaki na yan? Tinupi mo na maayos yung damitan mo, tapos ang mukunan yung pinaka sa ilalim. Diba? Yung May manok. kukunin yung sa pinakagitna. Ito ang tanong ko dyan, kayo mga asawang babae, yung alam yung paborito lang, ilagay nyo sa taas. Para hindi makuha yung sa ilalim. Okay? Magugusot? Okay. Nawi ah. Ba't ako magtitiwala sa asawa kong lalaki? Sinabi ko nang pag nasuot na yung pantalon, huwag na isabit sa likod ng pintuan. Sinasabit pa rin. Naman. Tapos nilalamog lang doon. Oh. Ayaw pang laban, nakailang suot na. Let's go. Ba't ako magkapasakop sa asawa kong lalaki na hindi marunong gumawa ng paraan? Di ba? Diyan pa ba kayo? Amen. Ba't ko susundin yung asawa kong lalaki na yan? Hindi nga marunong sumunod sa akin yan eh. So, dahil dito maraming relasyon ang nawawasak. Dahil dito maraming relasyon po yung nasisira. Dahil sa bagong impluensya ng mundong ito. Pero dapat po natin